kailangan nilang pumalag with Hayabusa, Arnold, Jushin. Ang problema kasi yung finisher ay hindi ganun ka-reliable ka compared sa Team Falcons. Lalo kapag pumasok tayo sa 5-minute mark, kapag lumabas na yung Skypiercer nung Granger, mas may talaga aggressive tendencies yung kanilang lineup. Cypher gonna talk about yung early game prowess ng TNC. I believe malakas pa rin naman. Ang kaso nga lang si Benny Cutie, feeling ko ngayon parang magiging Moskov talaga sa literal na lanes lang muna. Then hindi masyadong makikita si Benny sa mga objectives. Amin niya naman yung laro ng Nathan ever since. Yung first 8 minutes, wala akong paki sa ibang tao sa mapa. Ang paki ko lang is makakuha ng farm. Grabe naman to, men! Ibang klase. Next level, MLBB! Next level, kaya lang sarado kasi. Sarado, Owen. Ipo-force ata nila na magamit kagad ng maagay flicker. Ayun na nga. Early flicker, ladies and gentlemen. Medyo napasama. Oh. Kasi ano daw ini-expect na ng Team Falcons, magwawal yan. Punta na natin sa likod para mauna tayo. Yun nga lang, na-force ng battle spell. So, kahit sumabay sila sa levels ng TNC, unfortunately, Ogwin had to spend this flicker. Ganda nito Flap easy. Pero going back, dun sa nakita nating graphics. So, mamaya na ka. Sige na, mamaya na ako mag-explain kasi may bakbakan na naman. Puro laban no? Na, Early game pa lang, puro laban. Going back, dalawang beses na ginamit ni Kyle TC itong Lancelot, pero hindi pa nakakakuha ng panalo. Parang may mga ibang, may pwedeng basagin ni Kyle TC yung mga statistika na ito. Pero kung titignan natin, Chakno and Zaida, magkaharap na naman. May natin si Kyle. Papasok si Zaida. Napaugi Shadow Kill at inabutan pa rin. May nakakabit pa palang Shadow. Pero tatry ni Kyle TZ bumawi dito. Kaso lang, mapipigilan siya ni Chakno. And Lancy will secure that kill. 2-0 agad. Magandang pasimula para sa Phoenix Army. Kinulang sa dash, men. Kinapos ng puncture. Si Kyle TZ, piso na lang. May naiwan pa para kay Zaida. Yun lang, no? Sayang yung pagkakataon na yun. Pero ang mahirap dito, nalatagan kagad, nabigyan kagad ng isa dito si Kyle. Habang unang pagong nakapwesto na rin dito ang buong kupunan ng CNC. Actually, si Benny, patawagin nilang naman siya dyan. Ayan, papunta na siya sa may bandang gitna. Dreamar. Si Dreamar. Sisilip dun sa likuran, same with Flap TZ. Napilitan siya gumamit ng previous fighter, pero si Benny Cutie, present na agad at si Few ang kanyang nakita dito. Lancy will get that kill at yung Turtle, mapapasaway pa ng Phoenix Army. Lalaban mo rin sila dito. Tech charge mula kay Chakno. Mananakap yung isa, dalawa, pero isa lang ang makukuha pa nila. So maagang control talaga ang nakikita natin mula sa Phoenix. Pre-second death na ni Kyle TZ. Ang hirap na ito. Na-timingan yung puncture, men. Pagka-puncture niya, tinamaan siya ng tectonic charge. So automatic cancel. Wala siya nakuhang refresh. And Benny Cutie, tulad ng binanggit ni Corte kanina, imagine mo yung Nathan, men. 10 minutes yan. Gusto niya mag-farm. Pero sabi ni Benny Cutie, hindi. Sayang ang expanding rivers. Sasama ako ito yung mga tropa mo na na gusto lagi kasama sa mga ganaps ang malupit nun kahit 500 damage lang. Yung extra 500 damage, baka ito yung kailangan nila para mapatay nila yung mga targets. Kasi tulad ng binapakita natin kanina, may problem sila in terms of finishing their targets off. So yung extra 500 damage yun, malaking bagay yun kasi it adds up. Oo, yun nga Tsaka nakikita natin ngayon lalo sa magandang early game na meron ng TNC. Medyo maglulubay si Kyle. Alam natin na hindi muna to sasama dun sa mga teamfight na lulutuin ng Team Falcons. By the way, napa-flicker din si Ogwen dun sa kaninang naging tagpo. So si Chakno, eto na. Ini-scout na. May scouting report na dito si Chak Mamba. Hinahanap na kung saan nagtatago ito si Kyle. Ang dami rin kasing prerequisite para dito sa Falcons. Kailangan makahanap ng spasya si Ogwen, makita siya ng target, tapos free hit pa si Kyle as well as si Few. Meanwhile for TNC, literal na straightforward. Pag nag-set up si Chakno, nakababad lang si Lancy, nakababad lang si Benny. And same for Dreamer, laging target lang yung likuran. Ayan na, bakbakan. Si Flap TZ at si Dreamar, pero hindi niya alam. Si Ogen ay nag-aabang din. Mga boy, pero dito na TNC! Pwede naman pala, laban kong laban at hindi sila mai-stun nung portal na gagamitin dito ni Ogwen. At si Chakno nandun sa gilid Si Chakno na naka-invisible conceal pero makikita na rin naman. So labanan pa sa Turtle ang pwede nating makita ngayon. Ang layo, libreng pagong ang mapupunta sa Phoenix Army.
At hindi na rin magko-contest dito si Kyle. Again, minumulto na siya nung dalawang deck na nakuha niya pero papasok sila dun sa itaas ha. Delikado yata si Flap TC dito. Buti na lang meron siyang antay. CC, final slash. Connecting para kay Flap 3 versus 1. And that is gonna be enough para sa TNC makuha ang buhay ni Kuya Flap sa itaas. Si Open naman dito, hinaharapan si Chakno pero wala pa siyang ultimate. Wala, yun. Tinan mo, nakikipagdindigal na si Owen. Again, nagamit na naman yung flicker para dito kay Owen. Wala pa tayo nakikitang magagandang pag pinaggagamitan ng flicker na to, kundi lagi lang na-force ang TNC. By the way, medyo immortal na si Chakdo. May blade armor na yung Grok. So medyo mahirap ng labanan to for Team Falcons. Kahit si Few masasaktan kung babanatan niya yung Grok. And even yung mga pokes na pwede manggaling mula kay Kyle, kay Super Marco, heavily reduced na yung kanilang damage. Oo, ang hirap na ito. Pero again, kailangan munang kalmahan ng Team Falcons. Chinecheck na rin ni Chaka kung saan ang mga potential na pwede pagdaguan. Si Kyle TC, kukunin na niya yung top na lane at ibibigay na muna doon ni Flap TC. So kailangan kasing umabol ni Kyle eh. Walang nararamdaman na threat ng TNC against dito sa jungler from Falcons. Tsaka ang hirap ng buhay ni Kyle ngayon, parang kahit sino mula sa TNC, wala siyang maaabot ng madali lang. 'Di ba? Sabi mo nandyan si Lancy, nandyan si Benny, pero parehas yan, meron silang kits, meron silang skill na makakalayo at makakaiwas lang sa isang Lancelot. Yeah, gets ko yung sinasabi mo. As a Lancelot player, medyo mahirap nga na mahulihin yung mga heroes ng TNC. Kasi daming pambigla. Yung bigla ang Crimson Beacon, yung bigla kang ma-Vengeance Final Slash, yung entropy ni Nathan. So ang daming ways for TNC to actually dodge the punctures mula rito kay Galdizi. One charge! Tech charge Tectonic pala. mula kay Chakno pero makakalayo at mabubuhay pa rin naman si Few. Napilitan lang siya gumamit doon ng kanyang flicker. Nandito pa yung portal at mukhang magsasama-sama na ang team of Falcon. There goes the stun coming in from Flap. Unfortunately, sila yata yung magiging delikado pa dito. Mukhang mababaliktad pa ng TNC Pro Team ang sitwasyon. May final touch pang kukonekta kay Owen. Free hit si Super Marco pero hindi enough yung damage output niya ngayon. Si Kyle TC gustong tumahi. Ang kaso nga lang, delikado pa rin sila kasi kompleto pa rin ang 5 miyembro dito ng TNC Pro Team. There goes the Ugi Shadow kill. Aabutan pa ni Saida. And that is gonna be a clean wipeout na masesecure ng Phoenix Army. Nagsimula yan sa gusto lang textingin ni Chakno kung gumagana pa yung tectonic charge niya. But Lancy with the Crimson Beacon, yung lantern niya naiangat niya si Flap TZ and Trimar with the final slash. That combo from TNC allowed them to actually restart the team fight and medyo alarming to for Team Falcons. Ito yung mga moment na kapag ganito yung itsura ng Nathan, pa-deathball na yan. Oo nga, ang hirap na ito. Nakatatlong kills na. Kasama palagi halos sa mga nagiging aksyon. At si Zaida, by the way, 4-0-4 na ang KDA. Ang hirap pigilan kung ikaw ay poder dito sa Team Falcons. Lalo na, tinan mo si Carl DC, pre, binabody-body system na, tectonic charge ay wasal. Pero nakagamit na rin ng mga kits dito si Kyle. Tsaka hindi pointless yun kasi yung attention ng Lancelot, imbis na siya yung nape-pressure, siya yung nape-pressure. Yung mga dash niya, ginagamit niya pang dodge and it allows the other members of TNC to just continue farming. Wala, naku, kukunin din yung orange buff. Si Dreamer ay pamasid-masid din. Sino kanya pumunang final slash? Kagamitan! Nakita pa si Kapitan Few dun sa likuran. May Lancelot din sila! Ginawang sa bagay, Arlot, lot din. So, Uy, si Owen. Si Owen sa likuran, ha? Nag-flicker pero may entropy si Benny Cutie at hindi magiging successful ang Falcon sa pag-try nilang pumick off ng isa at sabay transition ng Phoenix Army yung getting the turret onto the mid. Pero sa taas sa taas ay may tumatrabaho rin. Tumatrabaho lang Super Makmak. Final slash sa gitna. Hindi ko konekta but the pressure is continuously giving dito mula sa TNC. Pero mukhang disiplina muna sila ngayon. Alam mo, sa totoo lang, medyo walang pake yung TNC kasi Granger rin nagpupush eh. Hindi naman yan Kari, hindi naman yan Moscow, hindi rin yan Bruno. Ang ngayon, ang problema ng Team Falcons, kapag binuksan nila yung scoreboard nila, naka-holy crystal na yung Nathan ni Benny Cutie. Aray ko po, no? May concentrated energy din. Sustained power and damage. Si real para dito kay Benny. Hindi lang yun, pwede pa siya mambagyo kasi napakabilis din ang damage nito sa Torre. Yeah. Sakit sa ulo nito para sa Team Falcons. Pwede na talaga nilang i-maximize itong expanding river. 15 seconds para doon sa unang Lord.
Actually, tama, unang Lord ng laban. Medyo nalito na ako. Unang Lord ng laban. Papasok na ata si Zaida, pero bubugawin lang ang mga miyembro dito ng Falcons. Unti-unti na namang lumalaki dito yung yung lead ng TNC, and same with game number 1. Tinatry naman ni Ogwen humanap ng paraan dito para makabawi sila, para makahabol sila. Pero doon papasok yung sinasabi natin because of the mobilities na meron nga yung lineup ng TNC. Ang hirap talaga humuli. Nakita siya doon ni Trimar. Siya na mismo yung nagdesisyon na ay hindi ito yung tamang target. Oo, galing na ginawa ni Trimar doon. Chinek yung bush para maging malaya yung So, okay Lord na. na ito na mapupunta sa TNC Pro Team. Pero lalaban natin sila! May shortcut na ginamit dito pero hindi naaabot pa ang Falcons kasi nakuha na ng TNC yung Lord at hahabulin ni Chakno. Dito si Ogwen, nasaraduhan pa nga at mukhang aabutan si Ogwen ng Phoenix Army. Oy! May mga kasama pang TP dito at hindi pa nila napatay. Mukhang mabubuhay pa yata dun si Ogwen. Bibili pa ng onting segundo. Tatry pa rin niyang mabuhay at babalik yung buhay niya because of the passive. Pero mukhang aabutan pa rin siya dito ni Trimar. Oh my goodness, no way. Oh no, ginawang merry-go-round yung Land of Dawn, pre. Buhay Okay, pa rin, tatry ha? na mag-recall. Buhay pa siya dito, ha? Pero si Trimar, pipigilan siya. Okay, pwede ata dito. And trophy na gamit. At yung final slash. Ay, buhay pa rin! Pero not for long. Napatay siya doon. Pero ang laki ng oras na nakain doon, ha? Pero may Lord ng kasama dito ang TNC. Wala si Ogwen. So kulang ang Falcon ng isang miyembro. Side na papasok na with a Ugi Shadow Kill. Nakita si Few. Pinagkatiya naman ng tatlong miyembro yung damage output nun. Kakatok lang yung Lord dyan sa gitna. Pero ganda pa rin ang defense ang ginawa dito ng Falcon. Flap easy getting low. Ang sakit na ngayon ng bagyong Benny. At meron pang mga minions dun sa gitna. Okay, nagtatry si Kyle DC na hatakin yung mga minions. Pero desidido na ang TNC. May mga minions sila nakasama sa gitna. Pero sabi lang, sige, turn muna tayo sa itaas. Ogwen ay puma frontline. Pero ang tanong, kakayanin niya ba yung damage? Aray ko, boto na kagad si Ogwen! Entropy in, sabay burst down kung sino man yung nasa harapan. Pero walang minions ngayon ang TNC at pumupuso pa ang Falcons. Kaya pang kumapit. Pero eto na yung pulutong ng mga minions. Flap TC ay buhay pa rin. 5v5 ang magiging tagpo. Naku, Sinaraduhan pa. Sinaraduhan pa para sumaba yung wave dun sa baba. May flicker? Hindi, walang flicker. Si Wala. Trimar, pati si Chakno, wala. Focus muna ang TNC. Sa pagkuha ng Torre dun sa baba, si Kyle TC napigilan! Napigilan yung mga dash ng isang Lancelot ni Kyle. May mga minions pang parating. Pwede na mag-tower lock. Focus na sa goal. Si Benny Cutie sa ngayon, pero mapipigilan pa rin. Meron pa. Mapipigilan at buhay pa rin ang Falcons. Meron pa sila. Andun yung Tectonic Charge. Lalaban ng uli! Hindi pala mapipigilan. Nag-pause lang ng onte, pero hindi na mapipigilan ang lakas ng Phoenix Army. Sa muling pagtatagpo, mas mataas pa rin ang lipad ng TNC Pro Team.